Sa loob ng maraming siglo kinokontrol ng mga tao ang mundo at lumilikha ng isang virus at nagbibigay ng katalinuhan sa mga unggoy. Ngunit ang virus na ito ay naging sanhi din ng pagkawala ng katalinuhan ng mga tao at ang kakayahang magsalita nito. Nagdulot ng digmaan sa pagitan ng mga tao at unggoy. Ngunit mayroong isang unggoy na maaaring bumuhay sa mga tao at unggoy sa pagkakatugma. Ang kanyang pangalan ay Cesar, ngunit namatay si Caesar, at ang iba pang mga unggoy ay nagsasagawa ng huling ritual upang gunitain si Caesar. Pagkatapos ng pagkamatay ni Caesar, isang araw ay may 3 batang unggoy na umakyat sa pinakamataas na bangin upang maghanap ng mga itlog ng agila. Ang mga unggoy na ito ay sina Noah, Anaya, at Suna. Nakakuha sila ng 3 itlog ng agila, ngunit ayon sa kanilang tradisyon kailangan nilang mag-iwan ng isang itlog. Kailangan nila ang mga itlog na iyon para sa seremonya ng mga unggoy. Ngunit nagkataong nakakita sila ng isa pang pugad sa pinakamataas na bangin na pinakamahirap abutin. Ngunit umakyat pa rin siya sa bangin. Muntik nang mahulog si Noah ngunit sa wakas ay nakuha rin niya ang itlog. Laking gulat nila nang makitang nawawala ang kumot ng kabayong sinasakyan nila. Kinuha pala ang kumot ng isang tao. Hinabol nila ang tao malapit sa lambak, talaga pinagbawalan silang tumawid sa lambak. Ngunit naglakas loob si Anaya na kunin ang kumot na nakasabit. May dugo sa kumot, ngunit hindi dugo ng unggoy ito kundi dugo ng tao na tinawag nilang Echoes. Pagdating sa nayon ay masayang sinalubong sila ng mga taga-nayon. Natuwa din ang nanay ni Noah nang makitang nagtagumpay ang anak niya sa pagkuha ng itlog ng agila sa pinakamataas na bangin. Sinabi ng kanyang nanay na makipagkita sa kanyang ama na isang ornithologist. Ipinagmamalaki ng ama ni Noah ang kanyang anak na nagtagumpay sa pag-akyat sa pinakamataas na bangin. Ngunit naamoy niya ang amoy ng dugo ng tao sa kumot ni Noah. Inakala ng mga unggoy na ang mga tao ay magkaaway, kaya ipinadala ng ama ni Noah ang kanyang kawal upang hanapin ang tao. Sa gabi si Noah ay nagkukumpuni ng fish dryer ng kanyang ina. Laking gulat niya nang makita ang isang tao sa kubo na ninakaw ng mga tao ang kanilang mga isda at mas malala ang itlog ng agila ay nabasag. Dahil sa pangyayaring ito si Noah ay nagpasya na maghanap ng bagong itlog kapalit sa nabasag na itlog. Ngunit ng gabing iyon ay nakarinig siya ng mga ingay na nagmumula sa kagubatan. Nang tingnan niya ito nakita ni Noah ang napakaraming unggoy ang napatay at hindi niya kilala ang mga ito. Ang mga tropa ng tatay ni Noah ang pumatay sa kanila at biglang may dumating na isa pang tropa. Si Noah ay nagtago at malaman niya na ang tropa ay pinamumunuan ng isang gorilya. Pumunta sila dito upang maghanap ng mga tao, sa kasamaang palad ay nakita nila ang kabayo ni Noah. Kaya ginamit ito ng tropa para hanapin ang iba pang kasamahan ni Noah. Pinatay ng tropa na pinamumunuan ng gorilla ang lahat ng kalahi ni Noah gamit ang electric shock device. Hiniling ng ama ni Noah na tumulong si Noah at nagmamadaling umakyat si Noah at pinalaya ang lahat ng agila. Pagkatapos ay dumating ang gorilla at hindi maiiwasan ang laban. Sa laban na iyon nahulog si Noah mula sa taas at nakuryente ng gorilla. Nang magising si Noah nakita ni Noah ang kanyang sarili na nag-iisa. Walang ibang tao sa kanyang nayon kahit ang kanyang ama ay namatay. Siyempre naging malungkot si Noah at agad niyang inilibing ang kanyang ama habang nangangako na iuwi ang lahat ng kanyang angkan. Sa kanyang paglalakbay, sinundan ni Noah ang agila ng kanyang ama at natagpuan niya ang mga damit ng kanyang ina sa kalsada. Ito ang unang pagkakataon ni Noah na makita ang labas ng nayon. Ang agila ay palaging sumusunod kay Noah, ngunit hindi ito nakikipagkaibigan sa kanya. Ipinagpatuloy ni Noah ang kanyang paglalakbay at nakakita ng usok sa isang bangin. Pagkatapos ay agad niya itong tiningnan at dinala nito si Noah sa isang lugar kung saan nakilala niya ang isang orangutan na nagngangalang Rocka. Ipinaliwanag ni Noah na ang kanyang buong angkan ay pinatay. Pagkatapos ay ipinakita ni Rocka kay Noah ang isang aklat. Ipinaliwanag ni Rocka na si Caesar ay mabait na pinag-iisa ang mga tao at mga unggoy. Si Caesar ang pinuno ng lahat ng mga angkan ng unggoy. Mula noong sinaunang panahon si Rocka ay isa sa mga tagasunod ni Caesar. Ngunit sa kasamaang palad ang lahat ng mga tagasunod ni Caesar ay pinatay at si Rocka na lang ang naiwan. Walang sinabi si Rocka na nakakita siya ng tao at akala niya nakakainis lang ang mga tao. Pero sabi ni Rocka may oras daw na magkasama ang mga tao at unggoy at dahil iyon kay Caesar. Sa oras na ito nakita nila ang isang tao na ninakaw ang mga isda ni Noah. At iniisip nila na sinusundan niya si Noah. Kaya napagdesisyonan ni Rocka na sumama sa paglalakbay ni Noah. Dahil gusto niya talagang makilala ang mga tao at pag-aralan ang mga ito. Sa gabi habang sila ay nagpapahinga bumalik ang tao at papalapit kay Rocka at Noah. Mukhang gutom na ang tao, binigyan siya ni Rocka ng pagkain at dahil sa awa ay binigyan din siya ni Rocka ng kumot para hindi siya malamigan. Bumaliktad na ang sitwasyon, naging parang hayop na ang tao. Samantalang ang hayop naman ay may katangiang tulad ng tao. Sa gabing ito si Noah ay naglalakad sa paligid, nakakita si Noah ng isang teleskop na makakakita sa mga bituin.
Hindi alam ni Noah kung ano ito, kaya agad niya itong tiningnan at laking gulat niya sa nakita niya. Sumunod din ang tao kay Noah, at tumingin sa telescope, at nagbigay ng parehong reaksyon ang tao kay Noah. Pakiramdam ni Noah na ang tao ay may pagkakatulad sa kanya. Sa wakas ay pumayag si Noah na isama ang tao sa paglalakbay. Sa kanilang daan nakakita sila ng ilang kawan ng mga zebra na tinatawag nilang mga guhit na kabayo. Nang biglang may lumitaw na mga tao na umiinom ng tubig sa lugar na iyon. Akala nila ay halos maubos na ang mga tao, ngunit marami pa rin pala silang namumuhay tulad ng mga hayop sa kagubatan. Binigyan ni Rocka si Noah ng kwintas ni Cesar, nang biglang may sumulpat na tropang nakamaskara na agad na umatake sa mga tao para hanapin ang isang babae. Naawa si Noah sa babae na hinahabol kaya gusto niyang tulungan ang bata na makapasok sa taniman ng damo. Kaya pinalibutan ng gorilla at ng kanyang mga tropa ang damuhan. Nang biglang sumigaw ang babae, sa tulong ni Rocka na nagawa nilang makalayo sa mga umatake. Si Noah at Rocka ay nabigla dahil ang babae ay nakakapagsalita. Sabi niya na ang pangalan niya ay May, sabi niya na may ilang mga tao rin na kaya magsalita tulad niya. Pero lahat sila ay pinatay, nanahimik lang si May, dahil kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Nena si Noah, dahil simula pa lang ay tapat na si May na nakakapagsalita. Ngunit sa huli ay ibinigay ni Noah kay May ang kumot ng kanyang ina. Sa pagsapit ng gabi ay nagkukumpuni ng mga electric baton si Noah, saka sila nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nakarating sa isang tulay sa ibabaw ng napakabilis na agos ng ilog. Nang gusto nilang tumawid ay bigla silang tinambangan ng gorilla at mga tropa nito. Nahulog si May at tinulungan siya Rocka. Sa kasamaang palad ay natangay si Rocka sa ilog at si Noah ay natalo rin sa laban. Sa huli si Noah at May ay nahuli ng gorilla at dinala sa isang lugar kung saan maraming mga unggoy. Sa abandonadong barko ay ang lugar kung saan lahat ng mga unggoy ay nagtipon. Doon nakita ni Noah ang kanyang ina at ang kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda si May ay dinala sa isang silid na naglalaman ng maraming gamit ng tao. Ang kwarto pala ay pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Trevathan, isang tao na nakipag-alyansa sa mga unggoy. Si May ay kinasusuklaman si Trevathan dahil nakahanay siya sa mga unggoy. Lumalabas na hindi gusto ni May ang mga lahi ng unggoy. Ang kasalukuyang hari ng unggoy ay si Proximus, kinidnap niya ang mga unggoy sa iba't ibang lahi at ginawa silang mga tagasunod niya. Si Proximus ay sobrang na-obsessed kay Caesar, inisip pa niya na siya si Caesar. Kaya tinawag niya ang kanyang sarili na Proximus Caesar. Si Proximus inutusan ang mga unggoy na magbukas ng isang gate sa lugar na iyon. Inakala niya na may isang bagay na napakahalaga dito, umabot sila ng ilang buwan sa pagbabukas. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito mabuksan. Kaya naman dinala nila si May sa lugar na ito. Gusto ni Trevathan na buksan ni May ang pintuan. Samantala habang nakikipag-usap si Noah kay Suna, bigla siyang pinatawag ni Proximus para pumunta sa kanyang silid. Nandoon din si May at si Trevathan at ngayon si Anaya ay personal assistant ni Proximus. Ipinarating ang kanyang pananaw na gustong mag-evolve ang mga unggoy para maging malakas tulad ng mga sinaunang tao, na kayang gawin ang lahat gaya ng paglipad at iba pang kakayahan. Si Proximus ay naniniwala na sa likod ng gate na iyon ay makakakuha sila ng mas maraming kaalaman. Ngunit sinabi ni May na impossibly na mabuksan ang gate. Sa oras na ito si May na lang ang natitira sa kanyang kasamahan, kaya sa gusto man niya o hindi kailangan niyang buksan ang gate. Nais din ni Proximus na tumulong si Noah, dahil alam niyang si Noah ay matalinong unggoy. Si Proximus ay sinubukang kausapin si Noah. Sinabi niya kay Noah na nagbabalak siya na gagawa ng kanilang kaharian at hindi nila nagawang magtiwala sa mga tao. At alam niya na talagang pumunta dito si May upang kumuha ng isang bagay sa likod ng gate. Na maaaring gawin ang mga tao na matalino at malakas. Sumuko ang ina ni Noah sa sitwasyong ito dahil hindi nila magawa ang anumang bagay sa lugar ni Proximus. Nang dumating ang agila ng ama ni Noah na hinihikayat ang kanyang sarili na labanan si Proximus at palayain ang kanyang angkan. Nang gabing iyon ay pumunta si Noah sa silid ni May. Gustong malaman kung ano ba talaga ang hinahanap niya sa lugar na ito. Humingi si May ng tulong kay Noah para makapasok siya sa loob ng gate at makuha ang bagay sa loob ng gate at ito ay isang bagay na makapagpapatalino at makakapagsalita muli ang mga tao. Si May ay nagkwento ng kasaysayan kung bakit naging matalino at nakakapagsalita ang unggoy at ito ay dahil sa virus na gawa ng tao. Dahil hindi nagustuhan ni Noah si Proximus, sa wakas ay gustong tulungan ni Noah si May na makuha ang libro at sirain din ang lugar. Kinuha ni Noah sina Suna at Anaya para tulungan siyang umakyat sa bangin. Dahil para makapasok sa lugar na iyon ay kailangan nilang umakyat sa isang matarik na cliff. Sa una ay naghanda sila ng mga pampasabog, pagkatapos ay naglagay sila ng ilang mga pampasabog sa dam. Nahuli sila ni Trevathan, ngunit si May ay sinabi na ang lugar na ito ay hindi ang lugar ni Trevathan. Gayunpaman dahil si Trevathan ay hindi nais na makipagtulungan, si May ay napilitang sakalin siya.
Pagkatapos mailagay ang mga pampasabog, ay dumiretso sila paakyat sa matarik na cliff at sinusubukang pumasok sa silid. Pinasok nila ito sa pamamagitan ng air tunnel at nang luminga-linga sila ay isang base militar pala ang lugar na iyon. Binuksan ni May ang kuryente sa lugar na iyon, kaya ang iba ay nataranta at namangha dahil ang mga tao ay maaaring magtayo ng isang lugar na ganito. Si Noah at ang iba pa ay pumasok sa play area ng mga bata at nakakakita sila ng mga laruan. Sa kabilang banda ay nakuha ni May ang bagay na hinahanap niya na susi sa satellite. Bukod pa dito nakahanap din siya ng baril. Pagkatapos noon ay agad silang lumabas at dumaan sa iba't ibang tangke. Kung bubuksan ni May ang pintong ito, hindi na kailangang tumakbo para hanapin ang kanyang angkan. Sinalubong sila ni Proximus na namangha nang makita ang lugar na ito. Dito si Proximus ay nadismaya kay Noah dahil naniniwala siya sa mga tao. Si Proximus na patayin si Suna at ang angkan ni Noah. Ay binyantaan ni May na may hawak na baril na papatayin niya ang mga alagad ni Proximus na gustong pumatay kay Suna. Si Proximus ay namangha sa baril at hindi na siya papatay basta makakuha siya ng ganyan sa lugar na ito. Ayaw ni May na gamitin ni Proximus ang mga sandata ng tao. Kaya nagpasya siyang pasabugan ang bomba, dahilan upang bumahas sa lugar. Nagsimulang kumalat ang tubig sa lugar. Si Noah at ang kanyang angkan ay tumakbo upang iligtas ang kanilang mga sarili sa tuktok ng lugar na iyon. Pinangunahan ni Noah ang kanyang angkan upang lumabas sa air tunnel. Nang mga oras na iyon ay sinundan ni Gorilla si Noah. Kaya nagkaroon ng away sa pagitan nila. Si Noah na matalino kaya nagawa niyang linlangin ang Gorilla kaya naipit siya sa tubig. Sa wakas si Noah ay nakalabas at sinalubong ng kanyang angkan, gayunpaman nandoon din si Proximus. Naiinis si Proximus kaya sinumulan niya ang isang laban. Sinabi niya na hindi masisira ni Noah ang kanyang kaharian. Sinabihan ni Proximus si Noah na gumising bilang kapwa unggoy upang makalaban siya ng patas. Kinanta ni Noah ang kanta upang dumating ang mga agila. At sinimulan ng mga agila na atakihin si Proximus. Sa huli si Proximus ay namatay sa pamamagitan ng pagkahulog sa dagat. Ngayon si Noah ay naging leader ng kanilang angkan. Lahat sila ay bumalik sa kanilang lugar. At maaari silang mamuhay ng masaya. Muli si May ay nagpaalam kay Noah, at alam niya na hindi pwedeng magsama ang unggoy at tao. Sinabi rin ni Noah na itatayo niya muli ang planeta ng unggoy at sila ay magiging mas malakas. Kung nandito si Rock siguradong sasabihin niya kung paano napagtagumpayan ni Caesar at naway mamuhay ng magkasundo ang mga tao at mga unggoy. Kumilos si May at binitiwan niya ang kanyang balak na barilin si Noah. Si Noah saka ibinigay sa kanya ang kwintas ni Caesar at umalis si May. Pagkatapos ay kinuha ni May ang susi sa isang laboratorio kung saan nakatira ang mga tao. Marami pa ring matatalinong tao na nakaligtas sa virus. Ngunit wala silang magawa dahil wala na ang aparato ng komunikasyon, kaya pala ginamit nila ang susi para i-on ang satellite at naghahanap ng signal. Sa wakas may mga tao na rin na tumugon sa kanila at naghahanap din sila ng iba pang survivors. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.